para maunawaan natin ang nangyayari sa atin. Kasi ito, alam mo, sabi nga, tinawag na fourth state ang media. Sa tingin ko kasama doon ng social media dahil napaka-importante, nakaka-impluwensya ng politika at ang politika ay nakaka-impluwensya sa takbo ng ating bayan. Jess Falsis, isa pong public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Ito, hindi nakapiring ito eh. Marami nakikita to eh. Oo nga eh. Pati nga feeling ko may third eye to. Good afternoon, good evening, good night, goodbye mga DDS. Dito, pinipicture niya na si Mabantay DDS kagad eh. Diyan kagad niya inaano eh. Pero paano naging DDS kung nandun sa loob ng bahay ni Marcos? Tanga-tanga ninyo eh, no? Unahin na po namin doon nga sa naging malaking balita to nung isang araw pa, nung isang gabi pa. Ano pong take nyo dito sa nangyari sa PGMN? Well, hindi nyo po natatanong, no? At baka pangalawang interview ko pa lang to na sasabihin. Ako po kasi na-invite po ko ng PGMN noong 2024 na maging anchor. So, hindi na po ako nagulat sa nangyari sa PGMN kasi nasabi na po sa akin yung business model nila noon. Which is? So, ang business model po nila noon nung nag-i-invite sila ng mga founding anchors. At isa sa kanilang founder, aside kay Franco na owner, ay si CJ Hero. Nako, ayan na. Yan yung sinasabi ko sa inyo yung ibabangga natin. Kasi di ba binalita na may kasama si Franco Mabanta na mga founder. Kasama si CJ Hero. Nako po, patay ka ngayon CJ Hero. Tapos, eto, sinabi niya mismo na yun yung iniimbitahan siya na maging anchor. Sige nga. Isa siya sa mga founding anchor ng PGMN. Ang offer sa mga sasali sa PGMN noon, yung monetization ng mga videos. So, gagawa ng videos, gagawa ng content. Pwede kang mag-free speech, absolute. Kahit ano daw, sabihin mo, sinong atakihin mo, okay lang daw. Pag kumita yung video sa YouTube or sa Facebook, may share ka daw sa monetization. So, okay pa yun. Kasi ano naman yun legit yun. Yung kikitain sa YouTube or kikitain sa Facebook, that's legitimate income as long as you pay taxes, no? The other thing na na-offer kasi nung meeting na yun, na-mention na sa akin no ni Mr. Franco Mabanta, and I was in that meeting, September 2024, along with CJ Hero and others, na bibring up yung idea na kung meron kang political client na dadalhin or madadala sa PGMN, magkakaroon ka ng komisyon doon sa ibabayad ng political client. And you have to note, September 2024 was 6 to 8 months before the May 2025 elections last year. So, parang ang sinasabi niya dito, binuo yung PGMN not really to support someone, but to get clients. Ibig sabihin, kumuha ng mga kliyenteng politiko. Nako. At itiniming during the 2025 election. So, ang mindset talaga ng PGMN noon was to really get political clients. Meaning mga magbabayad either to promote the candidate or to defeat or criticize or attack their opponent na candidate. Booking! Yan ang mahirap sa'yo, ha? Nayari siya dun, ha? Hindi, di ba? Nayari siya dun. Totoo. O ayan, lumalabas tuloy na binuo daw talaga yung PG. Sabi ko nga sa inyo, pag tama, pinapalakpakan natin. Pag mali, binabanatan. Even di natin kakulay itong bayot na palsis na to. Siya mismo inimbitahan to do that kind of style. Babanat, tapos penge. O kaya naman, promote kita, tapos penge. Yung tinatawag na ACDC, attack, collect, defend, collect. And pag in-investigate siya ng NBI, makikita ng NBI yan. At saka may sinasabi na si NBI Director Melvin Matibag na tinitingnan nila kung merong pang ibang kaso at hindi lang si former Speaker Martin Romualdez ang kinikikilan. Meron na ding mga ibang attack videos na lumabas at mga promotion videos na lumabas under PGMN. That is what the NBI should investigate. So, nagbayad ba itong mga politiko na ito either to promote themselves or to attack their opponent?
So, ano Nako. pala talaga ang lakad? AC/DC. Yawn. Well, hindi ko kasi panahon yun eh. Basta ang term ang discussion talaga na masasabi ko with my personal knowledge is na kung may political clients kang madadala, ay meron kang commission sa ibabayad ng political client. Hindi, kasi kung from the beginning, ganun yung estilong gagawin nila, eh siguro hanggang ngayon ganun pa rin, di ba? Well, ano na yan res ipsa loquitur. Ang sabi sa mga abogado, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. No. So kung ano Yan. yung nasa YouTube channel nila, ano yung nasa Facebook nila, pag may makita kang pattern doon sa mga videos nila, it speaks for itself. Yan. Malinaw to, ha? Hindi, kasi may punto siya dito. May punto siya dito. Bakit? Kung titingnan at i-obserbahan mo yung PGMN, hindi naman nila pinupuri si VP Sara Duterte. Bumibira sila doon sa kalaban. Okay? Nagkataon nga, paulit-ulit ko sinasabi, na mga congressman na kanilang binabanatan, lahat naman po, karamihan dyan, ayaw si VP Sara Duterte sapagkat ang amo nila ay si Romualdez. At nung binibira na nila siguro si Romualdez, yung pinipitik na ho nila, syempre, mapapagkamalang ka talagang Duterte, defender. Pero hindi ho eh. Kasi sabi ko nga ho sa inyo, wala ho silang direktang banat sa mga Marcos. O direktang banat, talagang didiin si Romualdez. Hindi. Yan ang pinagkaiba kasi tinutulad. Sino ba nagtulad nito? Si Hidarian. Meron siyang binanggit. Ano daw ba ang pinagkapareho ng PGMN? What are the differences pala? Pinagkaiba ng PGMN saka SMNI. Okay? Ang SMNI, ako, I'm speaking just for the Vox Populi, yung aming grupo na banatero sa nasa loob ng SMNI. We're clear. Klaro po kami. Klarong-klaro kami. Hindi kami nagpe-pretend na impartial. Hindi po kami pretender na hindi kami. Kami po ay talagang Duterte supporter ever since. At alam din naman natin, ang SMNI, si Pastor Kibuloy, supporter talaga ng mga Duterte. We are not pretender. Hindi ho kami yung, depende kung sino magbibigay, depende. Walang ganun. Kung dumidefend kami sa mga ilang politiko, because we really know na itong tao na ito ay talagang maayos. At the same time, kung bumibira man kami sa kalaban, alam namin kasi talagang kalaban. At binabanatan o ginagago si VP Sara Duterte. So what do I mean? Hindi ko kami pretender. Unlike yung PGMN nga, kaya paulit-ulit ko sinasabi, yung PGMN, wala naman nung ganyan. Wala naman silang sinasabi na kami ay Duterte supporter, kami ay ganito, that's why we are hitting this. Walang ganun. Kami, klaro pa sa klaro. Tama, mali. Although, we are not biased in a sense that we listen to others. But, we are proud disagreeing with them. Halimbawa kay Erice. Halimbawa kay Chanco. Halimbawa kay Isko. We respect their opinion as our guest. We respect their pananaw. Pero ngunit tatapat subalit, kami po ay proud na sinasabi namin na we disagree with you. Malinaw po yun. Kaya malayong-malayo ang SMNI sa PGMN na tulad na sinasabi ni Hidarian. Kaya ang ganda ng banat ni Coach Oli, sabi ni Coach Oli, ano naman ang pinagkaiba ni Falsis at saka ni Hidarian at ano pinagkapareho nila? Ako, alam ko. Pero hindi ko nasasabihin, baka sabihin discrimination pa. Eto. So dito po malinaw ang karakas po ng PGMN according to Falsis. Okay? According to Falsis. Kung ngayon, PGMN, kung sa tingin ninyo, mali si Falsis, abay, banatan ninyo, idemanda ninyo. Kasi sinasabi niya na parang kinukuha daw siya para kumuha ng client. Attack collect ang discarded, defend collect, ACDC. So PGMN, ACDC daw kayo. Parang ganun na sinasabi ni Falsis.
Although he did not use the word AC/DC, yung mga media ang gumamit kasi nga hindi daw niya kapanahunan. Bata ka pa, bakit di mo ka? Ang aga mo na bulok ka. Yung tsura niya para mas matanda pa sa akin kahit 50 na ako almost 50. Sa August, 50 na. Di ba? Baka nakalunok. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap